Ada siya pang puding. Yung may-ari din pala ng buhok na yan, nandito din. Ano sinasabi ko, yung bark of the tree or yung tinatawag natin sa Yung kaso nga lang hindi siya bark. Hardwood ng kahoy ito. ito yung sinasabi ko Buksan mo na, nga para pwede natin magiging. ito yung specific na sinasabi ko kanina. Aswiti, parang aswiti ah. Yan, this is the color we use. This para sa Java certificate. Kaso nga lang ayaw lalabas eh. Ano? Nagtuyo. Kasi masapol po. Ibabat siguro. And that's the color. Purple, violet. Sobrang alkalinity alcohol. In additional pala eh, hindi pala basta-basta yung pagkapanita. Akala nyo basta ganun lang. May specific, may mga processing. Usually this boiling sana na eh. Boiling ang process. Core lang ang explanation ko. Yan. Pero ganun. Yan ang color ng sapang. Kung ilan yung dosage ng anong tawag dito? Lime at saka vinegar na ginamit. It depends. Kung lime lang ang gagamitin mo, magiging somewhat parang violet ang kulay. Reddish violet. Kung yung suka lang, magiging vermilion red. Very deep red naman ang kulay. Kung i-combine mo yun, magkakaroon siya ng parang ganun ang color. Any more additional to your question? Kasi may specific pa na question na appropriate. Oh, na hindi ko din alam minsan. So in additional, yan? Ay, same this one. Yes. It's the same thing. Sapang. What other colors can be used other than red? Yun. Yun din. Yun yung hinihintay kong question. Wala eh. Unless ang gagamit ka ng chemical dye. Yung langka, Chemical dye. langka ginagamit ng mga Buddhist. So, ako na ata yung ako na Parang yung yellow. nasagot sa hinihintay ko. Parang So yellow. siguro mas daaw kayo, no? Ay, dito, no? You're asking the black one? Or other If color? there are other colors. Yellow, So yun, blue, specific green. yung, yeah. We have green, yellow, red for the apas, no? Pero I want to explain the black one. Why it's color black. So for the traditional way, the old way, Smoke yan. and smoke from the we call it the Firewood. Fireplace. Now the beautiful is the dirty kitchen. The dirty kitchen. Or they cook before. So they put this. This is the cooking area. And then they put. So the smoke. So it makes black. So yun. Any more? Bakit pag nakikiwat-wat sila, pagkatapos nilang kumain ng mamantikang karne, dyan na nila pinupunas? Ba't may mga ganon? Yung iba kasi is, yung oil kasi is yun yung parang form of preservation. Yun. At the same time, may asin yung karne, kaya yun yung additional preservation. As long as may heat from the fire, tuloy-tuloy ang pag-uusok. Kung wala yan, yan ang form ng degradation ng basket usually. Kung walang usok ng apoy. From the sun also, no? Baka mas daaw kayo. Meron naman yung affected ng sun, they call it bleaching, na namumuti na siya. Ayun. Na, yan. Mamay ta. Tanong actually, Mr. Revere, paano mo mapapatagal yung buhay ng product? Kunyari, ng molds. Mostly is hugasan mo siya. Wash it with the use of light detergent. Kahit ko lang, dishwashing soap or kahit unting sabon from yung laundry. Para maalis yung grease at saka yung grease is yun yung nag-a-attract sa mold. The same time yung dust may ipon dyan. Kaya Kung mostly hindi napapausukan. kung hindi napapausukan.
Paano yung varnish? Hindi pwede. Pwedeng gumamit ng varnish, kaso nga lang ang difference kasi is mga kahoy, magiging kahoy ni ang kwan niya, texture. Parang hindi na siya flexible. Like this lang, matigas siya. Kaso nga lang yung ginamit ko dito is sanding sealer, which is very good kasi very light lang ang sanding sealer. Ang pinapasok niya lang yung very small nooks and crannies ng rata. Kaya hindi siya apektuhan ng molds mostly. Kung meron man surface level, pwede mong brush yun. Yun ang preservation nito. Unless kung may dirty kitchen ka, pwede mong pausukan. So mas madaling masira kapag na ganito ng varnish. Ayan, madali siyang, kasi titigas eh. Based on experiences, yes. Unless, pwede kang gumamit ng natural varnish or lacquer. Mas maganda pa ngayon eh. Mahal ng lako. Oo, kasi natural yun. So, ma'am, I want to ask, you are talking about yung mga nabubukbok pa rin ba? For that kasi ma'am is, sa mga materials kasi natin, so consider din ako na may lifespan kasi yun siya. So, for example that ma'am, sa tanong mo yan, mostly na ginagawa namin is kung talagang sira na or patay na, yung or talagang sira na is as for blast is we remove it. We remake. So parang ito, no? Parang ito, natanggal to, no? For example, may butas na to. So parang hindi na siya magagamit. So mostly, pag kaya pa at kakayanin pa, we remake. Remake. Or for example, na ganyan, na for yung talagang old na, we have the century, or yung tinatawag nating mga antique, na umabot na siya ng 100 years. Yung kan na talagang for display na, mostly ma'am is talagang 100 kel na pinupunasan. Then yun ma'am, kung kinakaya, nilalagyan natin mga additional preservation. So yun. But yung process ng preservation, meron din dyan sa museo din. Yun. Ako na nagtanong ako na. So, pero okay sa mga question. What if, kunyari, yung rattan basket or bag mo, diba sometimes they're being used for ritual, nilalagyan ng... May only specific na basket for rituals. Sa bandang Sagada at saka Busaw, pati din sa amin, we have the basket called takba. Yan, takpa. That's the only bag that is used for ritual. This is a ritual for calling the spirits of the headless. Yung pinugutan sa dito, bontok mostly. Or also yung victims or parang pinatay due to injustices noon at the time. Pugutan ng pamilya noon. Patayin ng pamilya. Hanggang ngayon meron pa rin. Kaso nga lang ang difference is hindi na ginagamit yung weapon for getting hits for now. But in the past, yung takba is talagang ginagamit paglagyan ng ulo ng tao usually. In the olden days. So, may certain person lang na pwedeng mag-weave ng takba? Or... May may kwalang certain specific ritual na gagawin. Every weaver pwedeng gawin yan. But may ritual na gagawin yan. Ang takba kasi once na nasira yung takba or nawala, uubaya yung mismong tao. Magkakatay yan ng baboy with the specific rituals at saka yung pangalan ng ancestor na i-invoke. Yun ang process ng paggawa ng takba. Kasi kung nawala mo or nasira mo yung takba, either may magkakasakit or namamatay within the family. Kaya gagawin niyo yung ubaya. Yung sa iba is kneeling or tear. Yun. Anymore? Ano pa? Hindi yun binibenta. No, you cannot sell the takba unless nasira na tapos napalitan na ng bago. Kasi may narinig ako sa Antique Street kasi kilala ko yung mga antique.
mga nag-antik dito sa Baguio. May isang hindi ko alam kung Pidlisan or Tutuban sa Sagada. Ninakaw yung takba ng Dapay. Kasi Dapay lang ang may handle ng takba. Ninakaw, yung mismong tao namatay sa aksidente. Yung pinagbentahan na dealer, namatay din sa aksidente. To the point na at least 5 na tao ang namatay. Yun. Nung nag-decide yung mismong family, na sa family, doon sa Sagada na magpaubaya, pagawa ng bagong takba, natigil na. Doon na yung time na linabas yung ninakaw na takba. Tapos sabi niya, baka ayoko nang ibenta to. Since nagbigay ako ng sponsor sa Ubaya, sa akin na itong takba na to. Yung loob ng takba, may scale sa loob, kiluhan, Roman scale. Kasi at that time, only the elders ang magkakatay ng venison or wild boar. Ikakwa siya, ikikilo na yan. Per tipak, ganito lang yung ikikilo. Kung per head ng family, ito lang ang makukuha ng family na karne sa share ng deer. Yun yung laman ng takba. Tapos may laman na lubkan. Isa siyang parang box. Itong kalit na box or parang container. Doon linalagay yung mismong dugo ng baboy or manok. At the same time, may halong apdo at saka tapoy. Yun. Balikan ko lang yung varnish. Oh. Pwede lang substitute yung wax. Pwede kung salunan ka. Kung dito, wag. Experience ko yun, nagka-mold lahat yung mga baskets ko. Oo. Unless kung may dirty kitchen ka na pinag-usukan, pwede mong gamitin yung wax. Yun. Wax, candle wax. Hindi, floor wax. Floor wax. Or antique wax. Ganun. Candle wax kasi is matigas yun eh. Except na pwede naman for sa iba siguro, but based on our experience kasi, yun nga, Magmumolds. Kasi yung iba siguro, kala nila pwede, nagta-troubleshooting nila, ginagawa nila, ina-apply nila, hindi nila alam. After weeks yan, kasi weeks, Amag 5 yan. days yan, mag-aamag na yan. Wala na dito yung mga basket kung dinagyan ko ng wax eh. I already sold it. Awan ako dito yun. May question po rin. Ay, dito sa tikwa. Ang wax na. Eh, yung Antique wax resin, ba? resin, ano? Hindi naman. Hindi pwede yun. Mangangaway din yun. Masisira yung basket. Ano So, pa? pero to keep it safe kasi wag na kayo maglagay. Oo. Basta ang gagawin niyo is... Pausukan na lang. Hindi kung hindi man talaga wala tayong mga no? Kasi we are in the city. Plus may patayo, anong tawag dito? Yung fire safety ordinance. Para lang, give time to punas-punas, gano'n lang, to linis-linis. Kasi we are, as we see, this is pwede sa mga display na talaga, naka-display na siya. Pero ito, hindi ko masyadong ginagamit, no? For example, me, maybe once a week or twice a month, na medyo, medyo inaamo na, konting punas lang yan, dust doon, brush, paintbrush, gano'n yung pero pag medyo matigas-tigas ng konti, tulad nito, yung brush ng damit, pwede best pero dahan-dahan. Ganun. For preservation part naman. Para maiwasan natin yung mga naglalagay ng kung ano-ano. In addition na pala dun sa sa balikan ko yung what na sinasabi. Yeah, the old times kasi especially pag tapos silang kumatay, no? Yung iba kasi sinasadya nilang pag yung tagang raw na meat, ginaganon. Ito yung meat, no? This is the meat, ginaganon talaga. Meron talaga yung old types, sa mga old types, ganun. To preserve for example, the bag, or the takupan na kunan, mga ganun. Pero sa old times yun. Kasi wala nga pan. So pagkatapos nila, umuwi sila, nilalagay nila sa taas ng pan para, ganun.
So parang kwan na rin, kaya habang kanin lang kwan, may ulam na sila kasi naabot. Ayun. Mga ganun. Yun ang explanation kung bakit hindi lalagyan ng wax. Kasi yung ordinance natin dito is talagang to prevent yung sunog. Hindi na pwedeng maglagay ng tawag dito, dirty kitchen. Unless kung may specific na area sa bahay, pwedeng gawan ng dirty kitchen. But mostly sa taas dapat, hindi na sa baba. Chimney. Paano sa chimney? Yan. Chimney nilagay. Since we're done, ito na ang resulting product natin. Yan. Di ba sa akin na yan? Bilhin nyo. Sino ba yung bigay galing? Coffee white. Hexagon. Pagawa yan, hindi sa akin yung wine na yan. So in addition na, balik tayo doon, baka for example na isipan yung gawin, yun po sa pagpapausok po is dapat po masyadong mataas. Pag buwan masyadong kasi yan, pag kasi sa good pa rin po to. Baka gusto nyong i-testing din sa mga sarili-sarili nyo. Para little piece of advice, medyo may 2.5 meter, ganun. Or higher. Higher. Experience niya yan, nasunog yung gawan niya. Kasi that is a rush. Wala nga akong dirty kitchen. Ang ginamit ko, yung galon ng mantika. 4 na pinapatong-patong ko. Medyo, ewan ko, na medyo may kwan nata, yung tinatawag nating salang, biglang bumga, yun, nasa yun. So it's better pa rin na mas mataas talaga. Kasi yung usok lang ang kailangan nyo doon. So yun pa. Yan ang explanation para yung masunog. Kaya majority, Yung trabaho mo, sir, may signature ka ba? Yes, trabaho mo. yun lang Kasi eh. pagka Hindi ko kasi linalagyan ng mga signature ang mga basket kasi you cannot own basket niya talaga kasi it's from the community. Ang malalaman lang nila is kung ano yung kasi may mga design. gaya sa baba. Mm. Paano mo ma-distinguish yung cordillera date talaga? Hindi distinguish naman kung asan mo kinuha. Provenance lang. Sulat ka lang ng papel, ayun, galing doon. Yun lang, kasi hindi mo mapirmahan ang basket. Parang certificate. Oo. Yun ang pwede mong magawa for ganitong magawa ko. Yun. So yun po. Mahal na mga trabaho ni Sir Blas. Bago pa kayo mag-disperse, may mga pictures pa ako. Lapit